Nakatayo si Via sa ibabaw ng rooftop at nakatitig sa baba kung saan isang lalaki ang bumaba mula sa itim na luxury car. Suot niya ang all-black tactical outfit, may earpiece sa tenga at hawak ang binoculars habang binabantayan ang target niya. Via, ano status? Dumaan si earpiece niya ang tinig ni West, ang handler niya. Nasa sight ang target. Walang security escort. Walang suspicious movement. Mukhang di niya alam na endangered species na pala siya. Sagot ni Via habang nakasandal sa parapet. Good. Huwag ka magpakita. Observe and report lang. Napairap si Via. Alam ko, West. Duh. Ilang taon na akong agent, no? 4 years, 3 months, 2 weeks. Sagot ng kanyang handler. Tumingin ulit si Via sa baba. Si Elijah, mukhang chill lang. Suot ang 3-piece suit nito, naka-roll up ang sleeves at parang walang problema sa mundo. Hindi rin ito mukhang takot o alerto. Hay, nako, ikaw pa naman na may banta sa buhay. Pero ikaw pa yung pinaka-relax sa lahat. Bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapagpatuloy sa pagmamasid, may napansin siyang 2 lalaking pumasok sa perimeter. Lintik. May unwanted guests. Bulong niya, habang kinikis-kis ang kamao. West, mukhang kailangan ko lumabas sa anino. Negative Via, stay put. Tumalon siya mula sa rooftop at handang suntukin ang problema. Sa isang mabilis na kilos, lumapag siya sa isang dark alley katabi ng building. Wala pang isang segundo, nakapwesto na siya sa likod ng 2 lalaking target. Hoy boss, huwag kang tatakbo ah. Narinig niyang bulong ng isa sa mga lalaking may suot na itim na hoodie. Pucha, cliché much. Bulong ni Via sa sarili. Naglabas siya ng patalim at tahimik na lumapit kay Elijah. Pero bago pa ito makalapit na husto, biglang may malakas na suntok na dumapo sa batok nito. Diretso bagsak ang lalaki. Ang kasama naman nito nagulat at agad bumunot ng baril. Pero bago pa nito maitaas ang armas, mabilis na inikot ni Via ang katawan niya at isang matinding spinning kick ang dumapos sa kamay nito. Lumipad ang baril palayo at bumagsak ang lalaki sa sahig. Hindi pa siya nakaka-recover. Sinunggaban na siya ni Via. Tinuhod sa sikmura, tinulak sa dingding. Napasinghan ang lalaki bago nawala ng malay. Tinignan ni Via si Elijah. Tahimik lang itong pumasok sa bar. Walang kaalam-alam na muntik na itong maambush. Pambihira. Ang gwapo pero tatanga-tanga sa paligid. Bulong niya. Bago pa siya makaalis, may narinig siyang tunog ng paparating na sasakyan. Lintik. Back up nila? Mabilis siyang tumakbo sa dilim. Naglaho sa anino habang si Elijah nananatiling clueless sa lahat na nangyayari. Via, bababa ka ng field ops. Effective immediately. Napakurap si Via habang nakikinig sa earpiece. Nasa taas na ulit siya ng rooftop. Nagtatago. Pinagmamasdan si Elijah na kalmado pa rin sa loob ng bar. Excuse me? Ano yun? Sagot niya kay West. Napagdesisyon na ng agency. Hindi pwedeng bantayan mo lang siya mula sa malayo. Masyadong risky. Kailangan mo nang lumapit. Okay, great. Pero paano ako di mapapansin? Hindi naman siya tanga, West. Technically, hindi siya tanga. Pero clueless siya pagdating sa personal threats. Kaya ang plano, may saglit na katahimikan. Anong plano? Magiging assistant ka niya simula bukas. Saglit siyang napatigil. Ano? Bodyguard setup is out of the question. Ayaw niya ng security. So, the higher-ups decided na maging assistant ka niya instead. Mas madali siyang protektahan na hindi niya alam. Pucha naman, West. Gagawin mo akong glorified alalay? Ang tawag doon, covert protection Via. Tanga, ang tawag doon, underpaid babysitting job.
Narinig niya ang mahinang tawa ni Wes sa kabilang linya. Mas gusto mo bang mag-observe lang habang ginugulpo siya ng mga assassin? Napabuntong hininga si Via. Alam niyang wala siyang choice. Hindi lang ito simpleng mission. Top priority ito. Fine. Pero kung utusan niya akong bumili ng kape, I swear, West, babasagin ko yung earpiece mo. Noted. At paano ako biglang magiging assistant niya? Hindi naman ako pwedeng basta sumulpot at sabihin, Hi, ako yung bagong alalay mo. Don't worry. Inasikaso na agency yan. Nag-resign ang assistant niya kanina. Napanganga si Via. Bilis Ang ginawa niyo? Classified. Napairap siya. Sige, yung mga requirements. May resume ka na. May background na. Congratulations, may bagong trabaho ka. Muntik na siyang mapamura. Bahala na. Tumingin siya ulit kay Elijah na nasa loob ng bar. Walang kamalay-malay na bukas ang babaeng sumipas sa mga assassin niya kagabi, magiging personal assistant nito. Sa loob ng isang opisina sa isang high-rise building sa Laguna, nakaupo si Elijah sa kanyang swivel chair, habang may hawak na baso ng whiskey. Naka-unbutton ang unang 2 botones ng kanyang polo. Nakataas ang paa sa mesa. Walang pake, kahit na maraming paperwork ang nakatambak sa harapan niya. Boss, may bago kang assistant. Anunsyo ng kanyang sekretarya na si Lisa, habang pinagbubuksan ng pinto ang isang babae. Agad siyang napangisi nang makita kung sinong pumasok. Isang babae na hindi niya inaasahan. Naka-blazer at pencil skirt ito. Pero kahit naka-business attire, hindi natatakpan ang astig nitong dating. Diretso ang tindig, may hawak na folder, at ang matatalas na mata nito mukhang hindi impress sa kanya. Ako si Via Cruz. Walang emosyon na pakilala ni Via at inabot ang kamay. Simula ngayon, ako ang bagong personal assistant mo, Mr. Nope. Putol agad ni Elijah, hindi man nang tinanggap ang kamay niya. Di ko kailangan ng PA, sweetheart. Saka bakit parang galit ka? Napasinghap si Lisa sa gilid niya, pero si Via hindi natinag. Bagkus, tumawid ito sa mesa at walang babala na kinuha ang whiskey mula sa kamay ni Elijah. Tapos, tuloy-tuloy lang na ininom ito bago ibinalik ang baso sa mesa. Tapos ka na dyan, balik tayo sa trabaho. Nanlaki ang mata ni Elijah. Aba, ang tapang mo Ngumiti si Via pero halatang peke. Oo naman, boss. Hindi ako marupok. Hindi ako tulad na ibang babae mo dito. Nakatitig si Elijah kay Via na parang iniiskan nito mula ulo hanggang paa. Sa dinami-rami ng assistant na dumaan sa opisina niya, lahat magaganda, mahinhin, madaling paikutin. Bakit biglang may ganitong klaseng babae na mukhang hindi naapektuhan ng charm niya? Okay, sweetheart. Hindi kita, sweetheart. Putol agad ni Via habang nakatayo sa harapan. Napangisi si Elijah. Sungit mo naman. Ganito ba ang treatment mo sa boss mo? Ikaw, ganito ba ang treatment mo sa assistant mo? Ganting tanong ni Via na walang bakas ng kaba. Depende. Pinag-cross ni Elijah ang braso at umismid. Pero sure ako hindi ka magtatagal. Alam mo ba kung ilan na umalis sa pwesto mo? Umupo si Via sa isang upuan sa harap ng mesa. Saka sinipat ang kuko niya na parang wala siyang pake. Mga nabiktima mo ng pambobola. Baka 10? 20? Tumawa si Elijah. Wow, may sense of humor ka rin pala, Miss Assistant. But to be fair, di naman ako ganun kasama. Gwapo lang talaga ako. Kaya madaling ma-fall ang mga babae. Napataas ang kilay ni Via. Gwapo nga, pero mayabang. Nako, aaminin mo rin yan balang araw. Lahat ng babae sa building na to may crush sa akin. Napatigil si Via. Saka sinulya pa ng sekretary ni Elijah na si Liza, na abala sa pag-aayos ng files. Sa gilid. Liza, may crush ka ba kay boss?
Halos mabulunan si Lisa at natarantang umiling. Ha? Ako? Hindi po, ma'am. Ngumisi si Via sa kamuling binalingan si Elijah. O yan, butas ang argumento mo, bossing. Di lahat ng babae may gusto sa'yo. Nagpigil ng tawa si Lisa sa gilid. Pero si Elijah, naningkit ang mga mata at mahagyang napikon. Okay, fine. Ikaw na matapang. Pero tignan natin kung masusunod mo ang gusto kong work ethic. Tumayo ito at naglakad palapit kay Via. Saka sumandal sa gilid ng mesa. Alam mo ba ang trabaho ng isang PA? Siyempre. Kumindat si Via. Madali lang namang kumuha ng kape at magdala ng files, di ba? Wrong. Ang trabaho mo bilang assistant ko, siguraduhin hindi ako masistress. Meaning, kailangan mong dalhin lahat ng pressure, gawin ang mga bagay na tinatamad akong gawin at... Teka lang. Putol ni Via at tinaas ang kamay. So ang trabaho ko maging alila mo? Alila is such a strong word. Sagot ni Elijah na may kasamang kindat. Let's just say, ikaw ang babaeng sasalo na lahat ng trabaho ko. Para mas may oras ako maging gwapo. Ang kapal. Okay, boss. Pero warning lang, hindi ako madaling paikutin. Napangiti si Elijah. Mas lalong interesting. Sige, sweetheart. Let's see kung sinong unang susuko. Maagang pumasok si Via sa opisina ni Elijah at handang harapin ang unang araw niya bilang assistant ng pinakamatigas ang ulo at pinakababaerong boss sa buong syudad. Ngunit sa unang 5 minuto pa lang, gusto niya nang mag-resign. Una, pagdating niya sa office, wala pang 9 a.m., may 2 babae na sa waiting area. Parehong mukhang model, parehong naka-red lipstick, at parehong nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Excuse me, miss. May appointment ako kay Elijah. Napakamot sa sentido si Via. Aba, mukhang may schedule pala ng babae itong lalaking to. Bago pa niya masagot ang dalawa, bumukas ang pinto ng opisina. Tumambad ito na bagong gising lang, nakasuot ng puting polo na hindi nakabotones na maayos at may gulo-gulong buhok. Oh, ba't ang ingay niyo? Reklamo niya habang humihikab. Nanlaki ang mata ng 2 babae. Elijah? Sabay nilang sigaw. Parang ngayon lang nagising si Elijah sa katotohanan. Kayo pala. Dahil hindi siya fan ng teleserye, umubos si Via para makuha ang atensyon ng lahat. Excuse me ladies, pero kung tapos na kayo sa drama, pwede pa umalis na kayo, busy si boss. Nagkatinginan ang 2 babae. Sinong busy? Hindi pa kami tapos dito. Pero bago pa sila maglunsad ng full-blown na away, mabilis na hinila ni Via si Elijah papasok sa opisina nito at sinara ang pinto. Ano yun? Inis niyang tanong. Tumawa si Elijah. Tuesday schedule. Tuesday schedule? Pucha! May araw-araw kang babae? Uy, wag kang judgmental. Aniya, habang naupo sa swivel chair. 2 lang naman yun, saka di ko kasalanan kung habulin ako ha. Pinagdikit ni Via ang palad niya at huminga ng malalim. Sige, Via. Relax. Isipin mo na lang na trabaho to. Napangiti si Elijah. Ganda mo lalo pag naiirita ka. Tragis. Fine, balik tayo sa trabaho. Sige, ano agenda ko today? Kinuha ni Via ang schedule niya. 9 a.m. board meeting. 11 a.m. meeting with investors. 1 p.m. signing of contracts. 3 p.m. site visit. 5 p.m. press conference. Nag-stretch si Elijah. Waring walang narinig. Teka, kailan ako matutulog? Di mamayang gabi. Paano yung nightlife ko? Bakit? Ikaw ang CEO na ayaw magtrabaho. Ngumisilang si Elijah sa kanya. Kaya nga ako kumuha ng assistant na katulad mo, di ba? Napapikit si Via habang pilit na nilalabanan ang urge na suntukin ng kanyang boss. 9:00 na ng gabi. Dapat tulog na si Elijah dahil may importanteng board meeting siya bukas na umaga. Pero nasa isang high-end nightclub sa BGC lang naman ng lalaki at nakasandal sa VIP lounge habang
May isang babaeng naka-mini dress na halos nakadikit na sa kanya. Sa kabilang gilid, may isang lalaki may hawak ng whiskey. At sa harap niya, isang table na puno ng mamahaling alak. Wala siyang paki sa trabaho. Wala siyang paki sa mundo. Hanggang sa biglang bumukas ng malakas ang pinto ng VIP room at isang babae ang pumasok na parang may raid na nagaganap. Si Via. Nakasuot pa rin ito mula sa opisina pero mukhang ready nang lumaban. Nakataas ang isang kilay at nakapamewang parang isang teacher na nahuling gumagawa ng kalokohan na estudyante. Napangiwi si Elijah. Sino namang nagsumbong sa'yo? Dire-diretso lumapit si Via at walang paunang salita. Bigla siyang tumayo sa harapan ni Elijah. Kinuha ang baso ng alak nito. Hindi lang basta kinuha. Tinapon niya sa sahig. Nagkabasag-basag ang baso. Nagulat ang lahat. Napakurap-kurap ang babaeng nakadikit kay Elijah. Sino siya? Napangiti si Elijah. Waring. Natutuwa sa eksena. Ladies, meet Via, ang bago kong personal assistant. Di ako natutuwa, Montes. May board meeting ka bukas ng 8 a.m. Anong ginagawa mo dito? Relax ka lang, sweetheart. Konting distress lang to. Uminom si Elijah mula sa ibang baso at mukhang hindi apektado. Distress? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang meeting mo bukas? Napangiti si Elijah at umakbay sa babaeng katabi niya. Pwede ikaw na lang pupunta para sa akin. Napapikit si Via, huminga ng malalim. Kalma, Via. Isa lang siyang spoiled na businessman. Hindi siya target. Hindi mo siya kailangan barilin. Pagdilat niya, inaangat niya ang isang kamay at walang babala na sinunggaban ng kwelyo ni Elijah. Bago pa makaporma ang lalaki, nahila na siya palabas ng VIP room. Nag-react ang ibang tao. Hey, anong ginagawa mo kay Mr. Montes? Hindi sila pinansin ni Via. Inaakay ang lasing niyang kaluluwa para hindi mapatalsik sa sarili niyang kumpanya. Bitiwan mo ako, Via. Pero walang laban si Elijah sa lakas ng babae. Mas maliit si Via sa kanya pero may pagka-monster ang pagkaseryoso nito. Sa isang iglap, nasa labas na sila ng club. Hoy, nasisira ang forma ko sa mga tao. Mahimik ka at sumakay ng kotse. Utos ni Via habang hinahatak siya papunta sa nakaparadang itim na sasakyan. Ayoko pa umuwi. Pero bago siya makapagsalita, biglang binuksan ni Via ang pinto at literal siyang tinapon sa loob. Pumasok si Via sa driver's seat at binigyan siya ng matalim na tingin. Makinig ka, Montes. Ako ang assistant mo ngayon. At kung ayaw mo sipain kita pabalik sa opisina, makisama ka. Tahimik lang si Elijah. Hindi dahil natakot, pero dahil ngayon lang siya nakita ng babae na hindi niya kayang paikutin. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, napaisip siya. Bakit parang nagugustuhan niya ito? 8:00 ng umaga, halos mapatay na ni Via si Elijah. Hindi literal, pero sa isip niya. Mga 10 beses niya itong sinakal. Kahit inuwi niya ng sapilitan kagabi, late pa rin to sa board meeting. Dumating ito na parang wala nangyari. Suot ang mamahaling suit, naka-shades pa at mukhang bagong ligo lang, parang hindi lasing kagabi. Good morning, everyone! Bati nito sa conference room habang ang lahat ay nag-aabang. Good morning? Mr. Montes? Anong oras na, ha? Relax, sweetheart. Nandito naman ako, di ba? Oh, taragis. Kung di ko lang tumisyon na suntok na kita. Ani Via sa isip. Huminga ng malalim si Via bago siya umupo sa tabi ni Elijah. Tumingin siya sa paligid. Lahat ng board members mukhang sanay sa pagkawalang pakinang CEO nila. Nag-umpisa ang meeting. Sa loob ng 30 minuto, nag-uusap ang mga executives tungkol sa bagong security software na dinidevelop ng kumpanya. Ito, ang software na gustong makuha ng International Crime Syndicate. At ang dahilan kung bakit may banta sa buhay ni Elijah. Pero nasa ang focus ng CEO? Nasa cellphone nito. Nakapataw ang paa sa mesa habang may ka-text.
At sa bawat ilang segundo, tumatawa ito ng mahina. Napatingin si Via. Miss you already, babe. Kahapon lang tayo magkasama. Mwah! Hindi na siya nakatiis. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang cellphone ni Elijah at tinaas to sa ere. Hoy, CEO, mag-focus ka kayo sa trabaho mo kaysa sa babae mo. Nagulat ang lahat sa conference room. VA, balik mo yan! Napakurap si Elijah. Tignan nga natin kung sino itong kausap mo. Hana, babe? Pinindot niya ang screen. Biglang tumawa ang isang board member. Diba, Hana din yung girlfriend mo last week, Mr. Montes? Ibang Hana yon. Hoy, wala kayong paki. Pero hindi pa tapos si Via. Hoy, tingnan mo to. Kahapon lang tayo magkasama. Sabi ng babae. Kailan pa kayo nagkasama pagkatapos kitang ikaladkad? Sunod-sunod pa talaga? Natahimik ang conference room. Tumingin-tingin ang board members sa isa't isa. CEO, grabe ka naman. Two-timer? Actually, 3 na yan kung kasali yung Sabado. Kung ganyan ka kasipag sa negosyo, mas yumaman ka pa siguro. Napahilamos na mukha si Elijah. Ano to? Board meeting o intervention? Pero imbis na maawa, lalong na high blood si Via. Ito ba yung lalaking poprotektahan niya? Habang ang buong kumpanya seryoso sa negosyo, ang CEO abala sa love life na parang nagpapalit lang ng sapatos. Nakangiti lang si Elijah. Tila hindi mukhang guilty. Oh, tapos na chismisan? Balik tayo sa negosyo, mga tol. Napabuntong hininga si Via. Mas lalo niya napagtanto. Ang pinakamahirap sa misyon niya, hindi ang pagsagip kay Elijah mula sa mga kalaban, kundi ang pagsagip sa sarili niya mula sa gigil na sapakin nito araw-araw. At sa loob ng conference room, patuloy ang pagpupulong kahit pa matinding migraine ang dulot ni Elijah kay Via. Sinubukan niyang huwag nang pansinin ang kagaguhan ng boss niya. Pero habang nagdidiscuss ang mga executives tungkol sa security software, nakita niya kung paano lang parang background noise kay Elijah ito. Habang ang lahat seryoso nag-uusap tungkol sa updates at risk factors, kalmado lang ito nakasandal sa upuan, naglalaro ng ballpen sa pagitan ng daliri niya. Mr. Montes, ano pong masasabi niyo tungkol sa proposal na to? Tanong ng isang executive. Nagangat ng tingin si Elijah mula sa phone niya. Yeah. Good job, guys. Tuloy niyo lang yan. Halos matumba si Via sa kinauupuan niya. Napansin nito na isa doon, na mukhang sanay na sa ugali ni Elijah. Sir, ibig niyo pong sabihin, aprobado niyo na yung bagong security measures. Ang ibig niyo pong sabihin, okay na sa inyo yung additional budget? Yeah, whatever it works. Napakapit si Via sa gilid ng lamesa. Alam niyang trabaho lang dapat to, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi niya alam kung frustrated lang siya, concerned sa magiging kapalaran ng kumpanya. Kaya sa pangalawang pagkakataon sa araw na to, pinili niyang sumabog. Hoy! Singhal niya sabay palo sa braso ni Elijah. Hindi ito larong bata. Alam mo bang pinag-uusapan natin dito? $1 billion na project. Nagkatinginan ng mga board members. Walang sumaway sa kanya. Napakurap si Elijah. Parang ngayon lang talaga nagising sa realidad. Ouch, Via. Daan-dahan lang, baka mainlove ako lalo. Ulol, magseryoso ka nga kahit minsan, Montes. Akala mo ba laro to? Security software to. Alam mo bang may mga hacker at cyber criminals na gusto nakawin yan? Nagbago ang ekspresyon ni Elijah. Mula sa usual na ngisi, naging mas seryoso ang mukha. I know that, sweetheart. Natahimik si Via. Para sa isang segundo, naisip niya na, baka nga hindi ito kasing inutil tulad ng iniisip niya. Napansin ito ng isang tauhan ng kumpanya. Kung ganun, sir, ano po ang inyong strategic plan para sa security ng kumpanya? Napangiti ulit si Elijah, pero hindi na ito kagaya ng kanina.
Hindi na ito mukhang nagbibiro. Simple lang. Ilabas natin ang beta testing sa isang closed network. I-hire natin ang best ethical hackers para subukan ang system. At kung may butas, we patch it up before lunch. Nagkatinginan ng mga board members. That's actually a good plan. Bulong ng COO. Napataas ang kilay ni Via. Naningkit ang mata niya habang tinititigan si Elijah. Pero bumalik ang usual na ekspresyon nito. Ang pilyong ngiti na parang walang nangyari. Ano? Satisfied ka na, sweetheart? Yabang mo. Saad ni Via. Pero sa loob-loob niya hindi niya may tangging impress siya. Kahit papano. Kahit konti. Pero syempre hindi niya yun aaminin. Matapos ang meeting, tahimik na lumabas ng conference room sina Via at Elijah. Pero bago pa makaalis si Via, hinawakan siya ng lalaki sa pulso at hinila papasok sa elevator. Ano ba, Montes? Iwan mo nga ako? Reklamo niya pero hindi siya pumalag. Sumara ang pinto ng elevator. Napansin ni Via na hindi siya binibitawan ni Elijah hanggang sa marinig nila ang tunog ng elevator. Kudyat na magpapalit ito ng floor. Di ka talaga inutil, no? Ani Via. Napangiti si Elijah. Nope. Pero tamad ka. Yup. Babaero ka. Definitely. So, ba't kanya ka magtrabaho? You're obviously smart, Elijah. Pero parang wala kang pake. Tahimik lang ito. Nagtagal ang katahimikan bago siya sumagot. Let's just say, minsan, mas madaling hindi nalang magpaka-stress. Ganyan ba talaga yung philosophy mo sa buhay? Not always. Pero kapag may isang makulit na babaeng sumisigaw sa tenga ko araw-araw, putya. Napapaisip ako magseryoso. Abnormal ka lang talaga. Bulong ni Via, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Kinabukasan, matapos ang halos buong araw na pagsagot sa emails at pagre-review ng security protocols, napagdesisyon na ni Via na bumisita sa opisina ni Elijah para siguraduhin wala itong ginagawang kalokohan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang eksena ni Elijah. Nakaupo sa swivel chair, ang paa nakapatong sa mesa, may hawak na isang baso ng whiskey. Napahawak siya sa sentido. Montes. Matigas niyang tawag. Tumingala si Elijah, ngumiti at tinaas ang baso na parang nagtutoast. Via, what a lovely surprise. Nilapitan siya ni Via at tinanggal ang baso mula sa kamay bago makainom ulit. Alam mo bang pwede ka matanggal sa sarili mong kumpanya dahil dito? Napangiti lang si Elijah. But I own this company, so technically I make rules. Pinanlisikan siya ng mata ni Via. Alam mo, Elijah, kung ilalagay mo lang kahit kalahati ng effort mo sa trabaho mo kesa sa pag-inom, malamang ikaw na ang pinakamagaling na CEO sa buong bansa. Tumawa si Elijah, pero may kakaibang lalim sa tingin niya. And what if I tell you, I don't want to be the best CEO? Napaatras ng bahagya si Via. Ano? Ano ibig mong sabihin? Bumuntong hininga ito at tinulak ang baso palayo sa kanya. May mga bagay sa mundong to na hindi mo kontrol, Via. At minsan mas okay nang huwag ka masyado magpaka-stress. Hindi alam ni Via kung anong mas nakakainis. Yung chill na chill lang si Elijah habang siya halos mag-init sa inis? O yung katotohanang mukhang may dahilan kung ba't ganito ang ugali nito? Elijah, kung ganyan ang pananaw mo, bakit mo pa ginagampanan ng pagiging CEO? Why even stay? Saglit na katahimikan. Tumingin si Elijah, diretso sa mga mata niya. Seryoso sa unang pagkakataon sa gabing yun. Dahil may mga taong umaasa sa akin. At dahil kahit di ko gusto, di ko sila kayang talikuran. Nagkatinginan sila ng matagal. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Via na baka hindi niya palubos naiintindihan ang isang Elijah Montes. At mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Napakurap si Via. Hindi niya alam kung epekto lang to ng whiskey o talagang seryoso si Elijah sa sinasabi nito.
Pero bago pa siya magtanong ulit, biglang umiti ang lalaki. Bumalik na naman ang usual na nakakainis na itsura. Bakit, sweetheart? Na-fall ka ba bigla? Tanong nito na may kasamang kindat. Putang. Hindi niya tinuloy, pero halos maibato niya ang baso sa mukha nito. Pero tumawa lang si Elijah. Relax, Via. Baka mamaya hindi na lang stress ang dahilan kung ba't mo ko iniisip bago matulog. Ulul ka, Montes. Hindi mangyayari yon. We'll see. Pero imbis na umalis na lang at iwanan ng boss niya, napansin niyang may kakaibang lungkot sa likod ng ngiti nito. Kaya kahit ayaw niyang aminin, tinabihan niya ito sa couch at kinuha ang whiskey bottle. Kung magpapakalasing ka, might as well do it right. Napataas ng kilay si Elijah. Oh, may kipag-inuman ka sa akin? Historical moment to. Shut up, Montes. Mag-toast na lang tayo. Tinaas nila ang baso. At sa hindi niya maintindihang dahilan, napangiti siya. Pero pagkatapos ng 3 shots, Via, gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Bulong ni Elijah habang nakasandal sa couch. Ano to? Drunken confession. Tumatawang tanong ni Via, pero hindi niya maiwasang seryosohin ng tono nito. Damn right. Uminom ulit si Elijah bago nagpatuloy. Akala na lahat tamad ako. Walang pake sa negosyo. Puro babae lang iniintindi ko. Hindi ba? Medyo. Pero hindi lang yun, no? Then enlighten me. Tumahimik si Elijah na ilang segundo bago muling magsalita. Minsan, pag masyado ka naging seryoso, nakakatakot na mabigo. So I act like I don't care. Pero in reality, ayoko mag-fail. Natigilan si Via. Hindi niya inaasahang maririnig niya yun mula kay Elijah Montes. I knew it. Bulong niya. Know what? Hindi ka ganon. Kainutil. Gaya na iniisip na iba. May utak ka talaga. O, kita mo? Na-inlove ka na sa talino ko? Mukha mo, unggoy. Pero sa loob-loob niya, hindi niya mapigilan ang kilig na unti-unting sumisingit sa inis niya. At habang tahimik silang nagiinuman, hindi nila namalayan ang unti-unting pagbabago ng pagitan nilang dalawa. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Elijah upang makapag-isip na maayos. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, nasa isang nakakabagot na pagtitipon pa siya. Pilit nang niningitian ng mga investor. Ngunit ngayon, narito siya. Tumakbo sa isang makipot na iskinita kasama ang babaeng matagal niyang inakalang isang simpleng assistant lamang. Ngunit ngayon may hawak na baril. Via, ano to? Sigaw niya habang pilit iniiwasan ang putok ng baril na lumilipad sa kanilang direksyon. Montes, obviously, may gustong pumatay sa'yo. Walang kagatol-gatol na sagot ni Via. Sabay, gumanap na isang backflip gamit ang matataas na takong bago pinaputukan ng isang lalaking humahabol sa kanila. Napamura si Elijah. Backflip? Ngunit hindi niya magawang magtaka ng matagal. Mula sa kabilang kanto, isang sasakyan ang paparating. Puno ng mga armadong kalalakihan. Mas marami, mas sanda. At dito pumasok ang tila hindi ka panipaniwalang plano ni Via. Tingin mo, marunong ka ba talaga magmaneho ng motorsiklo? Tanong niya at tinuro ang isang nakaparadang motorsiklo na malinaw namang hindi kanila. Di ko gagawin yan. Di naman kita tinatanong kung gusto mo. Bago pa siya makatanggi, hinila siya ni Via papunta sa motor. Binasag ang ignition gamit ang baril at pinaandar to. Via, marunong ka pala magnakaw ng motor? Sigaw ni Elijah habang pilit na nakakapit sa bewang niya. I'm a woman of many talents, sweetheart. Sagot ni Via sabay paandar na engine. Nakahawak si Elijah ng mahigpit habang binabagtas nila ang highway na puno ng humahabol na sasakyan. Bawat liko, halos mamatay siya sa takot. Lalo na nung isang beses na halos sumabit ang tuhod niya sa isang poste.
Via, slow down. Tanga, anong slow down? Ayaw mo ba mabuhay? What the? Seryoso ka ba? Relax, Montes. Hindi ko pa huhugutin ng pin. Saad ni Via na ang tinutukoy ay isang granada na galing sa bulsa nito. Umagikik pa ang babae. Isang bala ang tumama sa side mirror ng motorsiklo. Sa matinding pagkabigla, napakapit si Elijah kay Via. At sa kasamaang palad, nahugot niya ang pin ng hawak nitong granada. Nagkatinginan sila. Dahan-dahang, bumaba ang tingin ni Via sa kanyang kamay. Sinundan yun ng tingin ni Elijah at sabay silang napamura. Tapon mo yan! Sigaw ni Elijah at halos mawala ng malay sa takot. Ano ba? Ikaw nakahugot ng pin eh. Wala akong pake basta itapon mo. Aba, demanding ka pa ah. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Hudyat na papalapit ang isa sa mga sasakyan na humahabol sa kanila. Isang matalim ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Via. Ito na ang tamang pagkakataon. Sa isang slow motion na eksena, inihagis niya ang granada pabalik sa kanilang mga kalaban. Saglit na nayanig ang paligid kasabay ng malakas na pagsabog. Napuno ng apoy at usok ang kalsada, habang maririnig ang malalakas na sigaw ng mga goons na nadamay sa sumabog na sasakyan. Si Elijah, halos mawala ng ulirat sa likuran ni Via. Ngunit bago pa siya tuluyang makabawi mula sa pagkagulat, biglang lumiko si Via at sa isang iglap, lumipad sila sa ere. Matapos dumaan sa isang makeshift ramp mula sa isang construction site. Ayoko ba mamatay? Pasigaw na reklamo ni Elijah habang nasa ere ang kanilang sasakyan. Wala na tayong choice, Montes. Sagot ni Via at hindi alintana ang peligro ng kanilang sitwasyon. Sa isang napakadelikadong landing, na kahit paano'y hindi naging trahedya nakaligtas silang dalawa. Hingal na hingal si Elijah. Samantalang si Via tila ba nag-enjoy lang sa pangyayari. Kita mo? Sinabi ko naman makakaligtas tayo eh. Galit na galit si Elijah. Dumadagundong ang puso niya dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Pagkatapos niya makita ang nangyari ngayon. Elijah was a businessman. Sanay siya sa kasinungalingan, sa mga taong may hidden agenda. Pero kay Via, imbes na magalit ng tuluyan, mas lalo siyang na-curious. Hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog. Nang hindi naiisip kung sino ba talaga si Via. Kaya isang gabi, naglasing siya dahil sa frustrasyon. Pero hindi niya inaasahan na mahuli niyang may kausap ito sa telepono. Agad siyang nagtago sa gilid ng pinto at nagmasid. Mission successful. Pero hindi ko pa alam kung hanggang kailan pa to. Di ko alam kung hanggang kailan ko tumitatago sa kanya. Bulong ni Via sa kausap. Yeah, he's starting to suspect. Pero, hindi pwedeng malaman ni Elijah ang totoo. Trabaho ko ang bantayan siya. Napaatras si Elijah. Muntik nang matumba dahil sa kalasingan. Ilang segundo ang lumipas bago bumalik ang diwa niya. Agad siyang lumabas mula sa anino ng pinto. So all this time, nagsisinungaling ka lang sa akin. Nagulat si Via at agad binaba ang tawag. Mabilis siyang nakabawi. Ngunit hindi sapat ang poker face niya para maitago ang tensyon sa kanyang mga mata. Elijah, sino yung kausap mo? Di mo kailangan malaman. Humakbang siya palapit. Hindi alintana kung may alak siya o hindi. Trabaho mo bantayan ako. Di mo ba naisip na dapat sinabi mo sa akin? Di ganun kasimple, Elijah. Then make it simple. Napataas ang boses nito dahil pinagkatiwalaan kita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Via ang sakit sa mga mata nito na laging may nakakalokong ngiti. At sino nag-utos sa'yo na bantayan ako? Ang ama ko ba? Malamig na tanong ni Elijah. Noon pa lang pagkatapos, bumaba ng kanyang ama bilang CEO, gusto na nitong ipabantay siya. Alam niyang masyadong protective ang ama niya, pero ayaw na ayaw niyang napapalibutan ng bodyguards dahil feeling niya wala siyang kalayaan. Hindi umiwas ng tingin si Via. Yes, hindi niya alam
kung ba't parang may bahid ng kirot ang pag-amin niyang yon. At kung hindi dahil sa akin, baka wala ka na sa mundong tumuntes. Napatawa si Elijah, pero halata sa boses ang pagdududa at sama ng loob. Paano mo nasisiguro? Totoo yan. Baka naman sinadya lang ng tatay ko na palapitin ka saan para makaalam sa buhay ko. You think I wanted this job? Kung may choice na ako, hindi kita tatanggapin bilang ano. Natigilan siya. Hindi niya kayang sabihin. Bilang boss? Singit ni Elijah habang nahangisi o bilang masigit pa doon. Nanigas ang ekspresyon ni Via. Don't po Sherlock Montes. Pero imbes na umatras, lumapit pa si Elijah. Yumuko sa kanya at bumulong. Too late. Nasapo ni Via ang noo. Pwede ba magseryoso tayo? May problema tayo sa kumpanya mo. Ano? Umupo si Via sa upuan at naglabas ng isang maliit na device mula sa bag niya. I found a bug in your office. Bug? Di lang isa. Kahapon ko lang nadiskubre. Inilabas niya pa ang ilang piraso ng maliliit na black transmitters. Ibig sabihin, may nakikinig sa'yo sa loob mismo ng kumpanya mo. Natahimik si Elijah. Ang frustration niya kanina napalitan ng isang malamig na pakiramdam. So ibig mo sabihin, may espiya ako sa loob? Yes. At kung tama ang hinala ko, may connection siya sa mga lalaking humahabol sa atin. Napamura si Elijah. Di ako makapaniwalang nangyayari to. Napangiti si Via. Well, welcome to my world, Montes. Huminga ng malalim si Elijah at umupo sa tapat niya. So anong plano mo? Ang tanong, anong plano natin? Napatingin si Elijah sa kanya. Kung gusto mong mahuli ang espiya, kailangan mong sumunod sa plano ko pero, ako ang may control sa misyon na to. Pinanood lang siya ni Elijah bago dahan-dahang umiling. Nice try. Seryoso ang mukha ni Elijah nang nagtaas na isang daliri. May isang kondisyon. Ano? Gawin nating date ang undercover mission na to. Nanlaki ang mata ni Via. Excuse me? Alam mong mas magiging effective tayo kung magmumukha tayo magkasintahan. Umirap si Via. I can work without pretending to date you, Montes. Pues, di ko tinatanggap ang mission kung di tayo magdi-date. Napabuntong hininga siya. Fine. Ngumiti si Elijah at tumayo. Great. So saan tayo magdi-date? Napatingala si Via sa kanya. Elijah. Yes, sweetheart. Diyos ko, sana palpak tong mission para magsisi ka. Tumawa lang ang lalaki. Tara, sweetheart. Time to catch a traitor. Matao at marangya ang ballroom ng 5-star hotel na pinagdarausan ng isang party. Gumawa ng party si Elijah at lahat ng empleyado ng kanyang kumpanya ay inimbita. Ito ang unang hakbang upang mahuli nila ang traidor sa loob ng kumpanya niya. Sa isang sulok ng venue, naglalakad sina Via at Elijah na maghahawak kamay, kunwari isang perfect power couple. Wala akong tiwala sa'yo bilang boyfriend ko. Bulong ni Via habang pinipilit ngumiti. Mutual. Sagot ni Elijah na may kasamang ngiti rin. Kahit nakakatunaw ang suot ni Via. Nakasuot kasi ito ng isang sleek red dress na nagbigay diin sa pagiging sexy nito. Tigilan mo nga yung pagtitig mo. Bakit kinakabahan ka? Tukso ni Elijah. Baka masapa kita. Bulong ni Via pero bago pa siya makasagot, nang mas matalas bumukas ang pinto sa isang VIP lounge. Doon, nakita nilang pumasok ang prime suspect, si Anthony Cortez, ang mastermind na espionage sa kumpanya ni Elijah. Habang papalapit sila sa lounge upang makakalap na impormasyon, biglang lumabas ang dalawang tauhan ni Anthony. Malalaking lalaki na halatang bihasa sa pakikipaglaban at mukhang pumapatay. Alam na nila. Mahina ngunit mariing bulong ni Via. Wala pa tayong plan B.
Sagot ni Elijah, halatang hindi pa handa sa ganitong sitwasyon. Ngunit isang mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Via. Bago lumingon sa kanya, meron ako. Bago pa makapag-react si Elijah, biglang hinawakan ni Via ang kanyang muka at mariing hinalikan. Malalim, mapusok, at walang anumang babala. Saglit na natigil ang pag-iisip ni Elijah. Kitang-kita niyang saglit na pag-aalinlangan sa muka ng mga tauhan. Ngunit sa halip na magduda pa, nagpasya siyang umangkop sa plano ni Via. Hinawakan niya ito sa bewang, hinapit palapit, pinalalim ang halik. Sa ilang segundong lumipas, parang nalimutan nila ang ballroom, ang kanilang misyon. Ang natira, sila lang dalawa. Nang marinig nilang lumalayo na ang mga tauhan, saka lamang sila lumayo sa isa't isa. Kapwa sila humihingal. Ngunit habang si Via nanatiling kalmado, hindi nakaligtas kay Elijah ang bawat pagkagulat sa mukha nito. Tinitigan niya ito ng seryoso. Ang galing mong magsinungaling. Pero sabihin mo nga, totoo ba yung halik na yon? Napasinghap si Via bago tumalikod. Focus sa misyon, Montes. Ngunit hindi nakalampas sa paningin ni Elijah ang pamumula ng tenga ng babae. Cute. Namumula ka pala. Kapag di ka tumigil, Montes, papadala kita direkta sa mga tauhan ni Anthony. Ngunit kahit seryoso siya, hindi maalis sa isip niya ang nangyari. Sa dulo ng ballroom naroon si Anthony Cortez. Tahimik na nagmamasid habang nakikipag-usap sa ilang mga VIP na may mataas na posisyon sa kumpanya ni Elijah. Base sa impormasyon na kuha nila, plano ni Anthony na ibenta ang sikreto ng kumpanya. Isang advanced security software na kayang pigilan ng kahit pinakamalakas na cyber attacks. Pero hindi alam ni Anthony, may isa pang misyon si Via. Hawak mo ba ang recording device? Bulong niya kay Elijah. Of course, sweetheart. May tiwala ka ba sa akin? Wala. Sakit mo naman magsalita, love. Bago pa siya makasagot, isang lalaking empleyado ang nagmamadaling lumapit kay Anthony at may ibinulong. Agad tumayo si Anthony. Ang dating kalmado nitong ekspresyon napalitan ng bahagyang iritasyon. Mukhang alam na nila na may kakaibang nangyari. Dapat na tayong gumalaw. Saad ni Elijah, sumang-ayon si Via at dumiretso sa VIP lounge. Habang si Elijah pumwesto sa emergency exit, kung sakaling subukan ni Anthony na tumakas. Pagpasok ni Via, nakita niya may kausap si Anthony sa telepono. Damn it, we're compromised. Di ko alam kung paano, pero may sumira sa plano natin. I need an extraction now. Gumisilang si Via. Nahuli na Hata Cortez. Gulat na napalingon si Anthony at agad siyang sinenyasan ng kanyang tauhan. Agad lumapit ang dalawa pero bago pa sila makagalaw, bumukas ang pinto at lumabas si Elijah na may hawak na baril. Baba ang kamay kung ayaw niyong mabaril. Nagtawanan ng dalawang tauhan ni Anthony. Pero bago pa sila makaporma, mabilis gumalaw si Via. Inisang bagsak niya ng sipa. Ang mga ito, napaluhod ang lalaki. Bago pa siya makatayo, tinamaan na siya ni Elijah ng isang suntok sa panga. Ang natitirang tauhan naglabas ng kutsilyo. Pero agad siyang sinalubong ni Via ng matalim na tingin. Seriously? Against me? Wala pang 3 segundo, nakadapa na ito sa sahig. Humakbang si Elijah palapit kay Anthony. Habang si Via inilabas ang phone para ipakita ang live recording ng kanilang usapan. So, Cortez, may gusto ka pang sabihin? Nang makita ni Anthony ang phone na pangisito, You think you've won, huh? Hindi sumagot si Via. Alam niyang may tinatago pa ito. You don't understand. I'm not just a corporate spy. I'm part of something bigger. Akala mo ba ako lang? Hindi mo ba naisip ko sino nagbibigay sa akin impormasyon ng pera? Nagkatinginan si Via at Elijah. Then give us names. You think I'll betray them? Kapag nahuli niyo ako, hindi ko ipagkakaanulo ang grupo ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang ilang security personnel
kasama ang pulis na tinawag ni Elijah bago lumapit kay Anthony. "Oh, you don't have to betray them, Anthony. We'll find them ourselves." Hinawakan ng pulis si Anthony habang nahangiti pa rin to. "Kahit makuha niyo ako, di kayo mananalo." Ngumiti rin si Via. "Malas mo, Anthony. May kopya kami ng lahat ng transaksyon mo. At naniniwala akong may isang miyembro ng grupo mo ang kayang ipagkanulo ka." Nanigas ang panga ni Anthony. "You have no idea who you're up against." "Oh, we do. And we're ready for them." Nanatili sina Elijah at Via sa VIP lounge. Parehong tahimik na nagmamasid habang iniisip ang susunod na hakbang. Si Via ang unang bumasag na katahimikan. Di pa tapos to. Kung totoong may mas malaking grupo sa likod niya, ibig sabihin may ibang tao pang gumagalaw sa kumpanya mo. Tumango si Elijah pero imbis na sagutin ang sinabi nito, bigla siyang lumapit kay Via at pinagmasdan siya ng mabuti. "Alam mo ba kung ano iniisip ko ngayon?" "Hindi, at ayoko malaman." Sagot ni Via at umatras. Tila nakikiramdam sa gagawin ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit parang ibang tingin ni Elijah sa kanya ngayon. Mas seryoso at mas malalim. "Hindi ito ang unang beses na sinagip mo ko. Pero ito ang unang beses na napaisip ako kung sino ang totoong tumutulong kanino." Napakunot na si Via. "Ano na naman yung pinagsasabi mo, Montes?" Imbes na sumagot, bigla siyang hinawakan ni Elijah sa kamay. Marahang hinila palapit. "Via, you're incredible. Alam kong madalas kitang asarin. Pero seryoso ako ngayon. Alam kong kaya mong gawin lahat ng mag-isa. Pero gusto ko malaman mo, di mo kailangan lumaban mag-isa." Nanigas si Via sa narinig. At bago pa siya makapag-react, marahang hinalikan siya ni Elijah. Hindi ito tulad ng halik na ginawa nila kanina bilang distraction. Mas banayad ito, mas tapat, at mas mapanganib para sa kanya. Biglang kumabog ang puso ni Via, pero ilang segundo lang agad siya umatras at bumuntong hininga. "Okay, stop. Time out." Napataas ang kiling ni Elijah. "Ano na naman?" "Montes, paano ako maniniwala sa'yo? Ikaw ang pinakamatinding playboy sa buong bansa. Kanina lang nagpapatawa ka pa. Ano to, parte ng pang-aasar mo?" Nagpanting ang tenga ni Elijah. "Really? Sineryoso na nga kita ngayon eh. E di magaling kang umarte." Tumawa si Elijah pero hindi siya umatras. "Hindi ako umaarte, sweetheart. Gusto kita. At kahit anong pilit mo itanggi, alam kong gusto mo rin ako." Napalanok si Via, pero pinanindigan niya ang matigas na ekspresyon. "Hindi kita gusto." Nagtagis ang panga ni Elijah pero ngumiti pa rin. "Sure ka?" "Oo. Ikaw, mayabang playboy at mayabang ulit, wala kang appeal sa akin." "Talaga? Pero kanina hindi ka naman umatras sa halik ko. Mission yun." So yung pangalawa, mission din ba?" Hindi alam ni Via kung paano sasagot. Hindi rin niya alam kung bakit parang gusto niya muling halikan si Elijah. Kahit alam niyang delikado ito hindi lang para sa kanya, kundi pati sa puso niya. Kaya sa halip na sumagot, tinulak niya si Elijah sa dibdib at nagmarcha palabas ng lounge. "Balik tayo sa trabaho, Montes. Yan ang mas mahalaga." Habang naglalakad si Via palayo, hindi napigilan ni Elijah ang pagngisi. Nagpapanggap lang si Via at mas lalo lang nitong ginising ang interes niya. Ngunit kinabukasan, nakatayo si Elijah sa harapan ng opisina niya, hawak ang resignation letter na inabot ni Via. Ilang minuto ang makalipas. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. "Via, ano to?" Tanong niya sa babae. Resignation letter, actually. Effective immediately." Napailing si Elijah habang binabasa ang sulat. "You're joking, right? Hindi ako nagbibiro. Tapos na ang mission ko. Wala nang dahilan para manatili pa ako dito." Napasinghap si Elijah. Alam niyang hindi panghabang buhay si Via bilang assistant niya. Pero hindi niya inakalang ganito kabilis ang pagtatapos ng lahat.
Via, hindi lang kita assistant. Alam mo, higit pa tayo sa ganun. Matalim ang tingin ni Via sa kanya. Huwag mong gawing komplikado, Elijah. Ayoko, hindi kita papayagang umalis. Elijah, hindi ka na bata para umarte ng ganito. Hindi mo ako mapipigilan. Sino may sabing hindi? Ano gusto mong gawin ko? Magmakaawa? Gusto mo bang gamitin ko yung posisyon ko para pigilan ka legally? Dahil kaya kong gawin yun. Napasinghap si Via sa banta nito. Pero, nanatili ang matigas na ekspresyon. Kung ginawa mo yan, lalo mula ako hindi makikita kailanman. Nanigas si Elijah. Alam niyang seryoso si Via at yun ang pinaka nakakainis sa lahat. Hindi niya ito maaaring pilitin, pero hindi rin niya kayang basta ito mawala. Nagbitaw siya ng isang malalim na hininga at lumapit palalo at halos magkadikit na ang katawan nila. Via, bakit mo ito ginagawa? Saglit na natahimik si Via. Naramdaman niya ang pag-aalangan ni Elijah. Dahil ito ang tama. Tama? Para kanino? Para sa'yo? Para sa akin? O dahil natatakot kang aminin na may nararamdaman ka para sa akin? Hindi agad nakasagot si Via. Napalunok siya. Pero mabilis din niya inilibing ang kahit anong emosyon na maaaring lumabas. Elijah, hindi tayo totoo. Sinong may sabi? Pareho tayong alam ang realidad. Nagkataon lang na naging malapit tayo dahil sa trabaho pero hindi ibig sabihin nun, don't. Huwag mong burahin lahat na nangyari sa atin sa isang linya lang. Napayuko si Via. Pilit nilalabanan ng bumibigat na damdamin sa loob niya. Via, kung aalis ka, sabihin mo sa ka na totoo. Hinawakan ni Elijah ang braso niya at marahang pinisil to. Sabihin mo na wala kang kahit anong nararamdaman para sa akin at bibitiwan kita. Hindi siya agad nakasagot. Via. Ramdam ni Elijah ang konting panginginig ni Via. Muling bumangon ng tapang sa mata ni Via. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Elijah at lumayo ng bahagya. Salamat sa lahat, Elijah. Isang malungkot na ngiti ang binigay niya dito. Pero hindi na ako babalik. Malamig ang hangin nang bumaba si Via mula sa sasakyan. Suot ang itim na coat na bumagay sa kanyang maputing balat. Sa isang rooftop cafe ng Paris, kung saan siya tinawag ni West para sa isang meeting. Hindi niya inasahan ang balitang dala nito. 1 year, Via. 1 taon na siya naghahanap sa'yo. Pinagmasa ni Via ang larawan sa loob at ang laman nun ay si Elijah. Nasa iba't ibang event, board meetings, opisina o minsan bahay lang. Wala akong pakialam. Sagot niya bagamat may bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Napangisi si West. Wala kang pakialam, ba't ka nandito? Naningkit ang kanyang mga mata pero hindi na siya sumagot. Kinuha niya ang isang larawan kung saan nakatingin si Elijah sa bintana ng opisina na parang may hinihintay. Bago na siya, Via. Naging seryosong CEO. Hindi na siya yung lalaki mahilig gumala o makapaglaro sa babae. Alam mo ba kung ano sinasabi niya sa tuwing may babaeng lalapit? Hindi niya gustong marinig pero hindi niya mapigilang tanungin. Ano? Lagi niyang sinasabi na may mahal na siyang iba. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. And guess what? Ikaw yun. Hindi siya tumigil, Via. Lahat ng connection natin sa loob ng kumpanya. Inutusan niya hanapin ka. Pati ako kinukulit. Naisip ko ang sabihin na nag-asawa ka na eh. Baka sakaling tumigil. West, di ko ginawa. Pero Via, seryoso na to. Ilang beses mo na siyang tinatakasan, kailan ka titigil? Napapikit siya. Hindi niya alam. O baka alam niya pero ayaw niyang harapin. Kaya kita pinatawag dahil may isang event sa New York sa 1 linggo. Pupunta si Elijah. Isa to sa mga bihirang pagkakataon na hindi siya kasamang may bodyguard o kahit anong security team. Ito ang chance mo kung gusto mo siya makita. Tahimik si Via. Sa 1 taon na lumipas, ilang beses niyang tinangka at pinigilan ang sariling bumalik. Di siya maaaring lumapit ulit kay Elijah. Hindi niya dapat ginulo ang buhay nito.
Sa kabila ng lahat ng pagtataghang kumbinsihin ang sarili na huwag lumingon sa nakaraan, natagpuan ni Via ang sarili sa New York, 1 linggo matapos ang usapan nila ni West. Nakatayo siya sa loob ng isang marangyang event hall. Suot ang isang eleganteng black dress na bumagay sa kanyang malaporsinanang balat. Ang liwanag ng mga chandeliers nagbibigay ng malambot na ningning sa kanyang muka. Ngunit hindi yun ang dahilan kung ba't siya nakadarama ng bigat sa dibdib. Dahil nandun si Elijah. Nakita niya ito nakatayo malapit sa isang grupo ng mga executive. Nakasuot ng itim na suit, mas seryoso at mas mature kaysa sa huling beses na nagkita sila. Iba na ang aura nito. Hindi na ang dating lalaking mahilig gumala. At ngumiti na may halong pilyong saya. May lungkot sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya nakita noon. Bago pa siya makatalikod, upang muling takasan ang sandaling to, lumingon si Elijah at nagtagpo ang kanilang mga mata. Napahinto si Via. Napansin niyang bumagal ang paghinga nito. Ilang segundo lumipas. Ngunit pakiramdam niya ay parang habang buhay bago ito kumilos. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makatakbo. Hindi niya namalayan kung paano pero bigla na lang nasa harapan niya si Elijah. Via. Napasinghap siya. Sa sandaling yon, nawala lahat ng depensa ang itinayo niya sa loob ng 1 taon. Bago niya mapigilan ang sarili, naramdaman niyang mahigpit na niyakap siya ni Elijah. At doon niya naramdaman ang panginginig ng katawan nito. Narinig niya ang paghinga nito ng mabigat. Ang malalim na paghugot ng hangin na para bang hindi makapaniwala na totoo siya. Na naririto siya sa harapan nito. Hanggang sa maramdaman niya ang may init na patak ng luha sa kanyang leeg. Via, akala ko hindi na kita ulit makikita. Napapikit siya. Damang-dama niya ang sakit sa tinig nito. Ang pangungulila. Ang pagkabasag ng isang taong matagal nang naghintay. Niyakap niya ito pabalik. Mas mahigpit pa kaysa sa inaasahan niya. Sa unang pagkakataon sa 1 taon, inamin niya sa sarili niya ang katotohanan. Miss na miss niya rin si Elijah. Ngunit marahang tinulak ni Via ang dibdib nito upang tignan nito sa mata. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito. Isang bagay na noon pa man hindi niya kayang baliwalain. I have to marry you. Para hindi ka na umalis. Mahina ngunit matigas na sabi ni Elijah habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Elijah, alam mo hindi pwede. Bakit hindi? Napabuntong hininga siya. Alam niyang darating ang ganitong usapan. Pero hindi niya alam na mas magiging mahirap itong sabihin ng harapan. Isa sa mga patakaran ng agency. Hindi kami maaaring magkaroon ng pamilya. Nanigas ang panga ni Elijah. So ano to? Babalik ka sa kanila? Nag-iwas siya ng tingin. Pumili ka, Via. Mahinahon ang boses nito. Ngunit ramdam niya ang bawat bigat ng salita nito. Ako? O ang pagiging secret agent mo? Sa halip na sagutin to, isang mahinang ngunit malinaw na salita ang kanyang binitawan. I'm sorry. Di siya gumalaw. Pero naramdaman niya ang pagluwag ng hawak ni Elijah sa kamay. Tumawa ito ng mahina ngunit may walang halong saya. Tila hindi makapaniwala. Tila hindi matanggap ang sagot niya. Elijah, yun lang? Sorry lang? Sige. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Walang nagawa si Via kundi panoorin itong lumakad palayo. Bit-bit ang pusong siya mismo ang bumasag. Lumipas ang ilang linggo, tila ibang tao na si Elijah Montes. Dati ang opisina puno ng buhay. Laging may tuwa, may kaswal na usapan. At may mga sandaling parang hindi isang CEO si Elijah, kundi isang barkadang kasama lang nila. Lagi siyang nagbibiro, laging may alaskahan sa gitna ng trabaho. Pero ngayon, tahimik ang opisina. Walang tumatawa. Walang sumasabay sa dating madalas na biruan. Si Elijah, na dating relaxed,
At tila nilalaro lang ang pagiging CEO. Ngayon isang malamig at mailap na leader. Sir, the marketing team is ready for the proposal. Sabi ng assistant niya. Hindi siya sumagot agad. Nakatuon lang ang tingin sa monitor ng computer. Elijah. Saglit ito na pataas ng tingin. Pero imbes na ang dating Elijah na may tamad ngunit hangiting ekspresyon, isang malamig at matalim na tingin ang binigay niya sa assistant. Mr. Montes. Proceed. Napansin ng buong kumpanya ang pagbabago niya. Dati kahit sobrang dami ng trabaho, nagagawa pa rin niyang gawing magaan ang atmosphere pero ngayon, isang pagkakamali lang, isang maliit na error sa report, agad niyang pinapansin. Hindi na siya ang dating easygoing na boss. Wala nang sino man na nangangahas na magtanong kung okay lang ba siya. Dahil alam nilang hindi at may isang dahilan kung bakit. Nakatayo si Elijah sa terrace ng opisina niya. Hawak ang isang baso ng whiskey. Ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba, pero hindi niya ito pinapansin. Sa halip, tinitigan niya ang baso sa kamay niya. Alam niyang mali. Alam niyang hindi dapat siya ganito. Pero paano niya pipigilan ang sariling hanapin ng isang tao kahit anong gawin niya? Hindi na matanggal sa isip niya. Nang isara niya ang mata, nakita niya ulit ang eksena sa event sa New York. Ang paraan ng pagkakasabi ni Via ng salitang sorry. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin na para bang hindi siya worth it para ipaglaban. Tumaas ang kamay niya. Marahang pinisil ang sentido. Napahilot siya sa sentido at ramdam ang bigat ng hangover mula sa gabing hindi niya maalala. Hindi siya madalas uminom ng ganito. Pero kagabi, nawalan siya ng pakialam. Dahan-dahan niyang iginalaw ang katawan. Pero nanigas siya nang mapansin ng isang bagay. May nakayakap sa kanya. Isa itong babae. Napamulat siya bigla at bumilis ang tibok ng puso niya. Napatingin siya sa babaeng mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nakayakap sa katawan niya na parang walang balak bumitaw. At sa sandaling makita niya kung sino ito, parang tinamaan siya ng kuryente. Napabalikwa siya ng bangon at muntik na matulak ito. Agad dumilat si Via at mukhang naalimpungatan. Galit siyang tumingin dito. Anong ginagawa mo dito? Pero imbes na matakot o magulat, napangisi si Via at nag-inat bago bumalik sa pagiga. Grabe ka naman magalit, Montes. Hindi mo ba naaalala? Lalong kumunot ang noo niya. Ang alin? Napatawa si Via at umupo. Tinukod ang sikos sa kama habang nakatingin sa kanya. Sabi mo kasi ayaw mo akong pakawalan. Kaso, hindi ko naman talaga balak umalis. Kaya tinulungan na lang kitang lasingin hanggang makatulog ka. Ano? Napamulagat si Elijah. Kailangan lang ng ilang buwan na pagpaprocess ng resignation papers para sa trabaho ko at ibang dokumento. Pero tinapos ko lahat yun wala na ako sa trabaho. Pagpapatuloy ni Via, napatitig lang siya dito at di makapaniwala sa narinig. Binitiwan siya ni Via noon. Iniwan siya, sinaktan siya pero ngayon bumalik to. Siya ang pinili nito. Parang may sumabog sa dibdib ni Elijah. Isang emosyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Galit, saya, hindi niya alam. Ang nasa isip lang niya, hindi siya makapaniwala. Ba't ganyan ka makatingin? Dahil hindi ako makapaniwala na. Sinabi mo hindi mo ako pipiliin. Sinabi mo mas mahalaga sa'yo ang trabaho tapos biglang. Bakit, Via? Tahimik lang siyang tinitigan ng babae bago ito tumayo at lumapit sa kanya. Kasi, ikaw pa rin, Elijah. Pinanood lang niya ito. Di niya alam kung dapat maniwala agad. Pero nang umangat ang kamay ni Via at hinawakan ang pisngi niya, nang makita niya ang seryosong ekspresyon ng mukha nito, doon niya lang napagtanto na totoo ang nangyayari. Nang bumukas ulit, ang bibig ni Via, hindi niya inaasahan ang mga salitang sinabi nito. Napakasalan mo ba ako? Natulala siya. Nanigas ang utak. Anong?
Montes, ang bagal mo umintindi. Sabi ko papakasalan mo ba ako? Parang sumabog ang puso niya. Ang babaeng minsan nagpaasa sa kanya. Ang babaeng nang iwan. Ang babaeng ilang buwang hindi niya nakita. Ngayon ito mismo, ang humihiling na manatili sa tabi niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinila niya ito pataas at niyakap na mahigpit. Halos mapaluha sa emosyon. Huwag mo na akong iwan ulit. Mahina niyang bulong. Gumiti si Via at yumakap pabalik. Hindi na. At sa wakas, hindi niya kailangang habulin pa ito. Dahil sa pagkakataong ito siya na ang pinili. 2 taon nang lumipas, simula ng pakasalan ni Via sa Elijah Montes, ang CEO ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit sa kabila ng pagiging asawa, hindi siya kailanman naging tipikal na may bahay. Kung si Elijah ay kilalang matalino, tuso at minsan palabirong boss doon, mas nakakatakot naman ang asawa niya. Lahat ng empleyado sa kumpanya natutong mag-ingat sa harap ng bagong Mrs. Montes. Ma'am, may babae nagkahanap kay Sir Elijah sa lobby. Napatigil si Via sa pagbabasa ng dokumentong hawak at tumingin sa sekretarya. Nakataas ang kanyang isang kilay at mukhang hindi nagustuhan ng narinig. Babae? Opo. Napangisi siya. Pero hindi yun ngiti na nagpapahiwatig ng saya kundi isang babala. Sabihin mong busy ang asawa ko. Nagkatinginan ng mga empleyado. Alam nilang hindi basta-basta si Mrs. Montes. Minsan na nilang nasaksihan ng isang socialite na nagpilit makapasok sa opisina ni Elijah noon. Hindi pa man ito nilalapitan si Elijah, bigla na lang ito nasaraduhan ng pinto sa muka. At nang sumubok ito magreklamo, si Via mismo ang bumaba sa lobby. Tinitigan ng babae mula ulo hanggang paa sa kabumulong. Alam mo bang may CCTV dito? Alam mo rin bang gusto kong subukan ng bago kong self-defense technique? Hindi na muling bumalik ang babaeng yon. At simula noon walang nagtangkang lumapit ng basta-basta kay Elijah. Sa mismong araw na yon, walang kamalay-malay si Elijah sa nangyari sa baba. Nasa opisina siya, busy sa pagbabasa ng reports, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Via. Suot ito ang black suit, na lalong nagpatingkad sa matalim nitong kagandahan. Busy ka? Para sa'yo hindi. Nung kailangan mo, Mrs. Montes. Ngumisi si Via. May babae ron naghanap sa'yo sa baba. At anong ginawa mo? Wala naman. Sinabi ko lang na busy ka. And sure, hindi lang yun ang ginawa mo? Of course. Nagkibit balikat si Via. Ginamit ko lang naman ang presence ko para maintindihan niya wala siyang laban. Napatawa si Elijah at hinila ito papalapit. Di ka pa rin nagbabago, Via. Bakit? Gusto mo ba ako magbago? Umiling si Elijah at ngumiti. Never. Nagkatinginan silang dalawa at sa sandaling yun. Naramdaman ni Elijah ang parehong damdamin na naramdaman niya nung unang beses siyang mahulog sa babae. Kaba? Excitement? At ang matinding pagmamahal na hindi niya pinakawalan. Minsan, di ko pa rin maisip na asawa na kita. After all those years. Sagot ni Via at tinalikan siya sa labi bago bumulong sa tenga. Sanay ka na. Wala naman akong choice, di ba? Ikaw ang pumili, Montes. 2 taon na silang magkasama. At sa kabila ng lahat, alam niyang walang ibang babaeng kayang tapatan si Via. At gusto niya yon. Sila lang ang magkakaintindihan. Sila lang ang magkasundo sa sarili nilang mundo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang niyang natitiyak ang isang bagay. Si Via, ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. The End.